natin ay parang daan. Marami man tayong lubak na pagdadaanan, basta hindi tayo tumitigil, makakarating pa rin tayo sa destinasyon na nais nating tahakin. Good morning mga bebs! Welcome sa panibagong video. At ngayon, katulad ng sinabi ko sa part 1, ang susunod na ilalabas ko sa aking vlog ay ATV adventure ko sa Bicol. Tuklasin natin ang ganda mula paanan ng Mayon habang nakasakay ka sa isang ATV. It's nice to meet you. Didn't mean to bump into you, but your eyes got me distracted. Could this be love at first sight? Is it cool to call you mine? Never felt this kind of attraction. Just like that, feels so fast. Got your name and a number, now I won't go back. Just like that, hearts on blast. Blow me away, now I'm speechless, babe. When you look like that, talk like that, act like that, and you move so fast. Can't help but I'm feeling, and it's just like that. Meron na po. Oo nga. So kahit di tayo naghanap, saan tayo? Taas? Meron na po. Ha? May kagsawa na? Itong left? Left? Naiiwan nila eh. Iniiwan nila eh. Kaya nga dinala ko yung lock ko eh. Bago tayo magpunta sa ATV trail, puntahan muna natin tong Cagsawa Ruins. Ang Cagsawa Ruins ay makasaysayang parke na matatagpuan sa Barangay Busay, Cagsawa, Daraga, Albay. Ito rin ang isa sa pinakapopular na destinasyon ng mga turista sa Albay. Ito na lamang ang natirang parte ng simbahang Cagsawa noong natabunan ng lava nang pumutok ang bulkan noong February 1, 1814. Ang Cagsawa ay nasa 11 kilometro lamang ang layo mula sa bulkang Mayon. Sa pagsabog ng Mayon noong 1814 ay tinatayang nasa 1,200 mamamayan ang namatay at tumubog sa abo at putik ang buong Cagsawa. Daan-daan ang nagtago sa simbahan, ngunit kasama silang nasawi sa dumanak na lahar at pyroclastic. Isa sa mga sikat na aktibidad sa Daraga Albay ngayon ay ang pagsakay sa ATV at sa iba't ibang trail malapit sa Mount Mayon. Bukod sa ganda ng mga tanawin ng perpektong hugis ng bulkan, ang aktibidad ay nagbibigay ng mas masarap na pakiramdam habang nagmamaneho sa baku-bakong kalsada at pagtawid sa tubig habang papalapit sa paanan ng bulkan. Magiging ganyan po. Ako po si Kuya Jude. Kasama po natin si Kuya Charlie. Kuya ano po? Kuya Jude po. Jude. Bago ang aktwal na pagmamaneho sa ATV ay bibigyan ka ng maikling kaalaman tungkol sa napili mong trail at kung paano patatakbuhin ang ATV. Hindi naman kayo mahihirapan sa paggamit ng ATV dahil ang ATV unit ay automatic lahat.
Nagsimula kami mga bandang alas 3 ng hapon kaya hindi na rin gaanong katirikan ng araw. Bago mag-start ang mismong trail ay may practice session muna. Nagkaroon kami ng 2 ikot para magamay namin yung throttle ng ATV dahil medyo naninibago nga ako kasi kumpara sa paggamit ng motor, ang ATV kasi ay ginagamitan lang ng thumb para umandar. Pagkatapos ng practice session ay gora na kami agad. So, nagsimula kami ng mabagal sa pagpunta, pero unti-unti ring bumilis ng nasa kalagitnaan na. Medyo nagkakaroon ako ng problema sa pag-mount ko ng camera kasi lumulubag siya sa pinagkakapitan niya pero tuloy pa rin sa biyahe. May mga river crossing, mga slopes, at kung mag-ATV ka, siguraduhin mong handa ka ring mabasa ng tubig o kaya ng putik. First timer ka mag-ATV ay madali lang talaga siya. Katulad ng kasama ko ay hindi talaga siya nag-drive ng motor pero mabilis lang para sa kanya na matutunan ang pagdadrive ng ATV dahil sa automatic transmission naman lahat ng ATV. So itong trail pala na inabil namin ay 4-2 hours siya. Pero dahil sa yun nga, may kaalaman naman kami sa pagdadrive ng motor, hindi kami nagkaroon ng masyadong mahabang oras sa pagpunta sa Green Lava at maging sa pagbalik. So kung magutom man kayo, huwag kayong mag-alala dahil merong tindahan doon sa may Green Lava. Pwede kayong makabili ng mga biscuit, soft drinks, tubig. Kamahalan nga lang kasi siya lang yung nag-iisang tindahan doon. Salamat nga rin pala kila Kuya Jude and Kuya Charles. Kaya kung naghahanap kayo ng adventure, maaari kayong mag-message sa X-Trail, Kayaks, and ATVs. Naging masaya ang pagpunta namin sa Green Lava dahil sa kanila. May enjoy nyo rin sila kasama, guys.
Kapag pupunta kayo ng Kagsawa, huwag niyong kalimutan na matikman ang sikat na sili ice cream. Meron silang level 1 to 5. Bali, ang binili ko nga pala dahil favorite kong avocado flavor. Ang avocado flavor ay level 4. I-try nyo to guys. Hindi kayo magsisisi. Hangman siya pero masarap siya guys. So, make sure nyo lang na kung hindi kayo mahilig sa maanghang, dun lang kayo sa level 1 or 2. Minsan sa buhay, kailangan mo talagang lumayo para mahanap mo ang katahimikan. Malayo man ang destinasyon, basta ang importante ay nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Wow!